Yanjin Country, isang hindi pangkaraniwang lungsod sa China na may 100 feet lamang na lapad. May malaki at mahabang ilog sa gitna ng matatayog na bundok. Pinaniniwalaan na ito ang pinakamakitid na lungsod sa buong mundo. Sa kabila ng makitid na heograpiya nito, ang Yanjin ay isang mataong lungsod na may halos kalahating milyong populasyon at nasa 100,000 katao ang nakatira sa gilid ng mahaba at napakadelikadong ilog na yan. Nasa sandaling tamaan sila ng isang malakas na lindol o isang malupit na bagyo ay pwede silang malagay sa alanganin. Gayon pa man ay dinadayo ito ng mga turistang ususero dahil sa kakaibang lokasyon at natural na kapaligiran nito. Ang liblib na lungsod na ito sa China ay nahaluan ng konting kultura ng bansang Vietnam dahil ang nakakasakop sa probinsya nito na Yunnan ay kadikit na ng Vietnam. Kaiba sa karamihang Chinese, palakaibigan ng mga tao sa Yanjin. Palabati sila sa mga turista, mukha silang masasayahin, malinis ang kanilang kapaligiran, disiplinado at nakakatuwang maraming gumagalang damatans. Mukhang hindi peke ang kinakain dito. Makakakita ka ng mataas na gusali na pinilit buuin sa isang hilera lamang. Made in China syempre. Matatag at matibay ang pagkagawa nila. Sa kahabaan ng ilog ang mga restaurant at apartment ay literal na nakakapit sa gilid ng mga bangin. Ang pinaka main road nila na nakasunod sa ilog at paikot ng lungsod ay sapat lang ang magkabilang linya. Sa paikot-ikot na kanyon na ito na nabuo ng mga bundok, ang lungsod Yanjin ay parang mahabang ribbon. Ito ay isang lungsod na may maraming palapag ng mga gusali na nakakabilib dahil nasa gilid lang ng tabing ilog. Mahirap isipin kung paano ginawa at bakit ginawa. Sa isang bansa gaya ng China ay wala na yata ang imposible. Matatagpuan ang Yanjin malapit sa bangin ng Tibetan Plateau at itinayo mismo sa bato. Ang teritoryong ito ay pinaninirahan ng mga Bo people na may kakaibang tradisyon ng paglilibing noon, gaya sa nakikita natin sa Sagada Mountain Province. Pagkatapos mailagay ang namatay sa loob ng kabaong, ay isinasabit sa mga lubid sa bandang itaas ng mga mabatong kuweba na hanggang 330 feet ang taas. Ayon sa paniniwala ng mga Bo, ang mga bundok ay hagdanan sa pagitan ng mundong ito at sa kabilang buhay. Bukod pa rito, nais ng mga residente na protektahan ang mga patay mula sa paninira ng mga kaaway at sa mga galang hayop. Mahirap paniwalaan na may ganitong lungsod sa totoong buhay. Ang Yanjin ay dating pangunahing sentro ng kalakalan ng mga tanso, asin at tsaa. Sa ngayon ay puno ng mga negosyo tulad ng mga tindahan at restaurant. Parang sa Session Road sa Baguio City ang datingan, nakakalibang maglakad-lakad. Ang problema nga lang sa lungsod na ito ay hindi kagandaan ang sistema ng transportasyon. Makikitid ang kalsada at dumarami na ang may mga sasakyan na isang malaking banta sa kayusan ng trapiko at sa limitado nilang kalsada. Tapos siksikan ang mga malalaking gusali na nasa tabing ilog pa man din. Maliban dyan ay maraming beses na binaha ang Yanjin, gaya ng nangyari noong summer ng 2020 dahil sa di inaasahang malakas na pag-ulan. Kinailangan nilang ilikas ang libu-libong tao at marami ang nawalan ng buhay. May isa lamang main road sa bawat gilid ng ilog at sa kahabaan ng kalsada ng lungsod ay kaunti lang ang tinayong tulay. Bukod sa may iisang highway, ang Yanjin ay may istasyon din ng riles na bumibiyahe sa pagitan ng China at Vietnam. Sa lawak ng China ay nagtataka ang mga hindi taga dito kung bakit nga naman nagsisiksikan sila sa isang makitid na lungsod at mapanganib na tirahan. Sa daang-daang taon nakalipas, maraming lokal ang hindi sumubok sa ibang lugar. Hindi sila natatakot na manirahan sa mga kondisyong ito kahit delikado. Kontento na sila sa kanilang simpleng pamumuhay at kahit papano ay may pinagkakakitaan ang mga tao dito. Ilan dyan ay nasa turismo, ang iba ay nagtatrabaho sa edukasyon
Ang iba ay nagseserbisyo sa riles. Marami rin sa kanila ang nagtatanim ng palay at gulay dahil maganda ang kondisyon ng klima dito para sa pagsasaka. Hindi maiyahan tulad sa isang fairy tale ang lungsod ng Yanjin gaya ng lumalabas sa mga social media. Ngunit sa kabila nito, ang lungsod na ito ay pantasya pa rin naman sa mga taong naghahanap ng payapang lugar na may kakaibang tanawin at pamumuhay. So yan, salamat sa panonood hanggang dulo. Mag-like at mag-comment kung gusto rin bang tumira sa ganitong lungsod. At huwag kalimutang mag-subscribe hanggang sa muling paglalakbay.